Yes, good morning, good morning. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Adlaw nga Miyerkules, mga higala, Agosto 13, tuig 2025. Welcome sa lainaw sab nato nga episode ini nga atong programa nga maghatod kaninyo sa mga kalambuan nga mahinungdanong impormasyon sa tibuok Rehiyon 8 in atong makauban ang atong mga sister stations, ang Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, at the same time ang atong ka-PCO, ang Philippine Information Agency. Yes, kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules, mga higala? Hopefully nga naamo sa mayong kahintang. Good morning sa mga ana-ana sa trabaho. Ngayon man sa itong mga estudyante. Balik na sa klase. So, kasagaran sa itong mga university, sa itong mga pampubliko nga tunghaan. Balik na sa klase for the school year 2025-2026. Good morning ta sa itong mga teachers. Dili malimot sa inyuhang mga tumblers. Uguban pa nga mga pang-hydrate sa itong kaugalingon. Especially that dili na nato matagaan ang panahon. Doon ay mukalitog init, doon na po yung mukalitog uwan. Gani, doon ay mga pipila ka mga insidente din sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte. Doon ay mga naka-experience ng mga tinunan nga nag-nosebleed tungod sa grabe nga kainit. So sa atong mga ginikanan, ayaw kalimte pagpabaw ng inyong mga anak og tubig aside ni ining ilahang mga pagkaon or bound sa eskwelahan. Yes, kumusta? Good morning deta kang Sir Leonard Domingo. Sayo kayo nga padangat sa iyahang greetings. Yes, good morning. Yun man kang Baililo Javier sa Compton, California. Kumusta? Thank you so much sa inyong waipuas nga pagpaminaw sa atong mga programa. Ato day nga ipasabot nga padayon gihapon ang mga activities in line sa atong pag-celebrate sa Linggo ng Kabataan. Ato nga giawhag ato nga mga kaigsunan. Suportaan ang mga nagkadaiyang kalihukan. Especially sa ato nga mga batanon sektor sa youth. Kay ubay-ubay ang ato nga mga activities nga gihanay. Gani sa dakwayan sa Maasin, adunay pahigayon nga adunay pahigayon nga mga activities usa na niini ang Got Talent sa ato nga mga Chikitings, pagpakita, pasundayag sa ilahang mga talento. Ug ato di ay pasabot nga matud pa sa atong local government unit o LGU Masin nga postponed sa pagkakaroon ang supposedly paghimuon nga job fair. Kini initiative sa atong sangguniang kabataan Masin City Federation o City Youth Development Council. So atong balikon postpone sa pagkakaroon ang supposedly job fair. Kini ang gipasabot ni Francis Ray Sihalbo, ang atong PPSK President, at the same time ang atong PESO Manager Sir Ray Francis Tan. Also, karong adlaw po di ay nagpadayon ang libre nga training sa atong Department of Information and Communications Technology o DICT Southern Leyte. So katong mga kaigsuuna natong interesado nga musalmot basin og pwede pa nga mo pahabol So kadto may
Kini nga training tudluan ang atong nga mga partisipante sa mga basic nga use ni ining spreadsheet at the same time ngadto na sa complicated no ganing data analysis. No, so dako kini og tabang sa ato nga mga kining fresh graduates sa labi na to mga negosyante. No? So sanglit mao kini ang gitagaan og priority karon sa atong kining DICT nga ahensya. Alright, bueno, atong oras 6 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag. Dili na kita maglangan. Atong pangumustahon ang update sa panahon. Ingon man ang ilang mga serbisyo no sama sa tubig, kuryente, at the same time ang peace and order situation o ang mga ihatod nga balita para patikim sa ato nga mga listeners online o sa mga naminaw diha sa ilang radyo. Bueno, adto kita sa update sa Borongan City. Kumusta ang panahon nga to? Atong masayra na pinagi ka nga ti Daisy Bilizar. Yes, ati Daisy, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Ay yes, magandang morning Miss Dalia. Ngan sugad man ito ni mo mga kaupo di Radyo Pilipinas so Southern Leyte pangunguna ni Sir Dudin sa Alaras. Magandang morning. Ngan sugad man magandang morning. Ito natin naman acting station manager ito na Radyo Pilipinas Calbayog, Mr. Jean Navilon. Kumusta ito na iyo naman dida kahimtal? Sana okay la ka mo dida. And syempre tikang naman di Radyo Pilipinas sa Borongan. Nasa ring naman kami magandang morning hito na atan listeners and viewers hapan Wednesday nga edition hiton taramdan. Good morning Eastern Visayas para yun nga Miyerkules nga adlaw August 13, 2025. Haamon panahon Miss Dalia and Jean, temprano mapaso na iton amon panahon pero nagpapasalamat lagi hapon kami kasi lately nakaka-experience na kamihin mga pag-uran kay kung ikukumparahan siguro sobra damanin usa ka semana wari kami di bisan uran tarahiti nga na eksperyensyahan Eastern Summer. So welcome haamon ito nga bisan la talagudte nga mga pag-uran eksakto la nga makabres bisiton mga kuan na mga tanom labi na parito na aton mga farmers nga syempre adton na damo nga mga nagkikinahanglan hiton na tubig. So yan na nag-expect kami na sobra liwat nga mapasok nga panahon kay temprano nga nasirak Mr. San nga makusog na ito niya sirak na pala nga mga oras bisan kung may ada mga pagdalumdum di diha kalangitan. Hapag taga kuryente waray nakasked and power interruption kasi Wednesday pala napahamtang na iton hirahin advisory kung may adaskedhin power interruption dito maabot nga weekend. So at the moment nga dayon nga mga oras waray pasked aton igim pahamtang iton na Eastern Summer Electric Cooperative pero para naman aton may kasi member consumer owners mga schedule yan na hiton pamayad bisan nga niyan akon due date didahan ka sangkalop nga adlaw nga kinahanglan habulon pagbayad para malikyan iton nga ni nga surcharge nga labi na adton na disconnection nga makakahatag haatonhin inconvenience. And iton Eastern Summer Electric Cooperative nakaschedule liwat pag dumara hiton annual general membership assembly hiton na last week of the month. Alright, hapag taga tubig naman nagpapabilin nga problematic iton syudad iton Borongan hapag taga tubig labi na iton northern part hiton amon syudad labi na iton nahimumutangan hiton nag-uusaan ngan gidak nga universidad dito na amon naman probinsya iton Eastern Summer State University darahiton kawara tubig, limitado nga supply itong tubig nga din kawara tubig. May ada na kami flexible nga mode of delivery of learning hiton mga estudyante at Eastern Summer State University kasi waray nira tubig ngadto pa hita pira pa nga mga barangay northern barangays kay adton motor hiton Borongan Water District nga ginagamit para makapasakay iton tubig tikang iton ira water source nga madaloy nga hiton northern barangays iton syudad naruba
And siguro mga usa nahiya ka semana, so asya ini ato nagdusuhan Eastern Samar State University nga magkamay-aden flexible nga learning delivery of learning. So kadakan mga nag-online iton amon mga estudyante, and iton struggle naman di dahiton mga area nga maluya yung internet signal para hiton mga estudyante nga nagamit la hiton data. And then aton usa pa nira nga iging pahamtang danay nakadiliwat hirahin nga mga establishmento ba, and then danay tigda nga change yung password without notice. So nauutod liwat ang ira pamati di daton ira online class. So yun yung struggle hiton aman mga estudyante di naman haboronggan mga estudyante hiton na amon usa nga universidad diin na himumutang talaga hirahin lugar di da may pangdan nga diton tabunan nga area barangay tabunan aada iton gidadamo nga mga boarding houses. So imaginean mo nala iton kulang hiton tubig bisa di ba bisa la one day Miss Dalia nga waray kita tubig mahugaw di ba? So imagine ang toilet yun okay nasa rin pa kita gabay nala mawaraan kuryente may dala tubig. True. Di ba? Yes. At least may ada kita adlaw pero pag tubig nako mahugaw talaga magiging messy didahiton na aton na balay. And syempre dito naman iton school kay kailangan da manira maghatag mag-implement ini nga flexible nga learning scheme kay yukot iton mga estudyante iton Eastern Samar State University. So gamit man gihapon iton nga mga washroom, di ba? Yes. So magiging mahugaw naman talaga. Waray nira choice kundi magpatuman hini nga klase nga mode of teaching para hiton na Eastern Samar State University. And then waray pa kami didi update. Yes, Miss Dalia. Very concerning lang kaayo ang kining atong kahimtang sa tubig diha sa Borongan. Kining sa atong water district at days, aduna ba sila i-target date kung kanus agyod ma-repair kay essential magyud ang tubig diha sa atong mga kaigsunan sa Borongan City? Correct. As of this moment, Miss Dalia, waray pa nira specific date kung saan o mahibabalik. Question mark aton motor daw nga ginagamit para pagpasagkahan tubig is beyond repair. Pero nagkamay-ada na meeting nga daton local government unit para mabuligan. City government iton Borongan, tapos ginatindiran daman ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, tapos pati na ni Congressman Shin Gonzales para magkamay-ada, mapadagmit iton na remedyo ba nga mahibalik iton na supply hiton tubig. So hapag kaya na yung sitwasyon, yung Bureau of Fire Protection may ada nagrarasyon hiton tubig. Kaya kahit kagidadamo iton mga residente hiton mga balay nga apektado. So limitado lagi hapon hiya. An nahitatabo naman iton mga residente dito napakadipa downtown area iba pag-aalugla parang may ada tubig ipararigo, irinmon, tapos naman ipanhurugas, basta tanan nga gamit, aton may ada mga sarakyan, napakadi talaga hiton sawa nga area, nga para lahira makapag-alog, hin tubig. So hapag kayo na naglalaom kita, kasi may ada kasi balaod kasi, Miss Dalia, yung Borongan Water District, di ba under hira hiton LUA, Local Water Utilities Administration, nga dirira pwede panginlabutan, hiton local government unit, hiton ibang ahensya itong gobyerno kay iton may ada control haira iton luwa pero hapag kaya na may ada siguro may ada hinikasabutan may ada gin kay restoryahan para ma-resolbar pinakamadagmit nga panahon iton problema it tubig didiha syudad iton Borongan kasi before pa man nagkaadahin problema didahin nga area diditon northern part bisan pa hiton regular na nga service iton Borongan Water District problematic daman kulang na ito niya supply para hiton syudad hiton Borongan the more pa hiya kay waray gana yung motor. So we're hoping nga happy na kamadagmit nga panahon mahibalik kay saring pa essential iton tubig. Asap. So imagine na nala iton sitwasyon siguro mga lilima ini nga mga barangay dagko nga mga barangays or unom nga affected hina kalimitado nga da naman hina kulang
nga din kawara supply hiton tubig. Alright, di naman na communication lines, wari problema, basta siguro bayad la. Di nga ni may ada load, may ada data. Oo. So, wari problema ha communication lines. Sa peace and order situation, nagpapabilin nga mahimiyang in general itong sitwasyon hit probinsya hiton Eastern Samar. Kay Eastern Samar Police in padayon iton mga anti-criminality operation para masiguro nga mamimintinar iton kaayusan hit probinsya. Pero lately, may adadaman namon usang observation, Miss Dalia and Jean, masukot na iton mga traffic accidents nga nahitatabo. Ano haros everyday may ada didi aksidente ha kakalsadahan. And then it problema pagod di ba iton EVMC and kuan hira full path iton era emergency room. So it mga diri kaya didi nga mga pasyente gindadarangad to ha EVMC. So yan na dapat maging careful hanggat tanan nga oras maging careful ito na aton mga motorista kay kami didi diretso iton kanan for further referral nga to ha EVMC. So yan na nga nag-struggle daman ito EVMC pag taga dito ira mga pasyente dapat doble ingat daman kita para malikyan iton nga mga health emergency. So bueno, para naman aton headlines sa mga balita na hikayin Radyo Pilipinas sa Borongan para ng adlaw. Kompleto kami itong mga balita. Haylaram itong amon supervision ito amon station manager Ate Rosa Rivera Abunda. Sige siyahan, hato na amon balita. Ikang Didi PhilHealth Borongan. Iginlunsad ang yakap program nga may ada 20,000 pesos kada tuig nga allowance sa medisina. Samtang wanted na kaso nga grave coercion, arestado han Dolores PNP. House Minority Leader Libanan, nagsiring 7 nga due process nga bag-o og wara konstitusyon, igin imponer han Korte Suprema ha impeachment case kontra kan VP Sara. Apilo ha pag-aradman para hinkoordinado nga mga programa ha Departamento han Edukasyon iginlunsadan Borongan City Division kasabutan ginpermahan. Ngan DepEd Save the Children Schools Division of Eastern Samar naguhormahin modules pagtutdo ha mga estudyante han green skills, climate resiliency and protection ha kalibungan. Miss Dalia Jean amoy ni adton na headlines sa mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan ngan ang detalye madangat ha iyo ha second round han taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much today si Bilizar sa pasiunang hulagway diha sa RP Borongan. Hopefully ato nga panghinaot nga ma-fix na ang issue sa tubig sa Borongan City as soon as possible, ASAP. Kaya sa ito nang gikaingon pa, essential ang kining tubig sa ato nga mga kaigsuunan. Bueno, kambyo kita ngadto sa Calbayog City. Ato po pangumustahon ang sitwasyon sa panahon o uban pa nga mga updates. Atong Sairan pinaagi ni Sir Jean Navilon. Yes, Sir Jean, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning kasamang Dalia nga maayong madyong buntag diha kaninyo sa Surod Southern Leyte. Pinagigida sa station manager Indo Alarasan Radio Pilipinas Surod Southern Leyte. Good morning iwat kan kasamang Daisy yan kan SM Ruth Abundo diba sa ang personal sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City. Hindi sa Calbayog, kaupod ko na sa control si Engineer Jugen Cardenas ng si Esra Tara ng ako naman yung isang yung sa Robin Sulanin ng Gina Bilon kaupod niyo tugtog pala sa 9 sa sining ratsaga sa nato na mga balita sa Bugos na Eastern Visayas ng maadlaw yan na dito sa syudad sa Calbayog.
sa pagtaga peace and order situation, naging mahimyan man ang sudad sa Albayog sa naglabay na 24 oras sa kuwerala sa tunahitabo nga sunog ka kulit nga adlaw dito sa Purok 7, Barangay Hamaraon. Din 15 na mga balay kasagaran sini built-in light materials. Mauni ang naugtang sa kalayo. Bumulig ang Santa Margarita Bureau of Fire Protection ng dinhi sa Galbayog BFP sa pagpupoy sa kalayo ang kulop na adlaw. Para naman sa pagtaga tubig nga kuryente, waray abiso dito sa Facebook page sa Galbayog Water Company ng Sabalco 1 na magdagamada pagparong sa kuryente. So, duro-diretso ang serbisyo sa tubig dinhi sa kuryente sa palibot sa whole coverage area sa Galbayog Water Company ng Sabalco 1. Para sa ito na mga headlines na igpapasa niyan sa second half ng Good Morning Eastern Visayas, 5 nga mga barangay sa Galbayog kasubong sa syudad sa pagpaupay sa waste management. Site validation para sa Super Rural Health Unit sa Muntosan Gandara igin tumara. Pagbaktas program sa Bisyo Caravan 2025 nagpatangat serbisyo sa tanan ng mga barangay sa Galbayog City. Regular nga disinfection o sanitation sa water storage tanks sa Kadbalugan padayon kasumpay sa na-experiensyang krisis sa tubig. Abantuan natin mga headlines ng mga detalye sa nagatukiban na nurumiyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:23. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Sir Gene, sa paghatag sa mga pasyo ng impormasyon diha sa Galbayog City. Good morning po dahil sa itong mga technicians diha sa RP Boronga na RP Galbayog. Sa kalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara ulit. Kawan nato sa Master Control Kuya Rito Cabales para sa update din sa Southern Leyte sa sama sa gikaingon niya ti Daisy and Sir Jean. Maayo man ang atong panahon nga na-experience. No, but dili gyapon magkumpiyansa labi na kay sa hapon nga dapit adunay mga pag-uwan, so dili gyapon malimot sa pagdala sa inyohang mga payong. Yes, atong update sa kuryente. Adunay schedule nga pagpaong sa kuryente karong adlaw, Agosto 13. Nagsugod na kaganina ng alas 8 sa buntag, kutob sa alas 5 sa hapon. Ang mga apektadong barangay mao ang Himay-Angan, Liluan, dool sa substation, paingo na sa Panian, St. Bernard. Ang hinungdan ni mga higala mao ang pagpahigayon sa pole inspection, pag-check sa mga posibleng damaged insulators, na mo'y hinungdan sa mga power trip-offs sa mga nakalabay nga adlaw nga nakaapekto sa hindag-an feeder. So gihangyo sa Suleco ang kinatibuk-ang pagsabot sa mga apektadong konsumidores. Samtang sa atong update sa tubig, yes, gipasabot karon sa atong local government unit of Macrohon nga resume na ang water supply sa mga barangay gikan diha sa Villa Jacinta paingon sa barangay Mohon sa lungsod sa Macrohon. Human nagbalampuson ang usa ka adlaw nga pag-repair sa leaking sa main distribution line. Daghang salamat. Thank you so much sa mga nagpaluyo aron aduna gyoy masiguro ang tubig sa mga kaigsunan nato diha sa lungsod sa Macrohon.
Bueno, sa ito mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 13 tuig 2025. Mga PWD sa hinunangan gipasabot sa mga benepisyo nga mamahimong ma-avail sa SSS. LTO nakahatag og kapin 200 ka mga plaka sa caravan sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Mercado, Congressman Mercado mangulo sa Populations and Family Relations Committee sa Kongreso og huwanang himatagnon nakakuha og International Scholarship Grant. Yes, bueno, sa atong pagbalik ato nang ihatod kaninyo ang kompletong detalye sa mga balita. Yes, pa-shoutout na ita sa tibuok Philippine Information Agency o PIA Eastern Visayas nga kasamtangan karon nga nagpahigayon sa ilahang team building. Oh, God bless. Have fun sa inyong activity karong adlaw. Bueno, sa atong pagbalik, ato naghihatod ang mga kompletong detalye sa mga balita. Standby, kay mo balik pa kita human lang nining mga pipila ka pahinumdum. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. And yes, we are back. And yes, we are back mga karpi itong oras. Impunto 8:30 sa kabuntagon. Impuntuha ito na ang ihatod kaninyo ang kompletong detalye sa mga balita na nahipos sa Radyo Pilipinas. Borongan, Calbayog, and Sogod. At unahon ang mga balita ngadto sa Borongan City, pinaagi kang Ati Daisy Belizar. Yes, Ati Daisy, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas.
Otro, magandang morning Miss Dalia nga we're saying anay, magandang morning gihapon naton atan pira nga viewers online, Marley Hicomo, Franz Navarrete Proby, and Jennifer Golmatico. Ngan beno, haditalyan mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yun ang adlaw Miyerkules, August 13, 2025. At aramdan, good morning Eastern Visayas. Siyahan, PhilHealth Borongan, iginlunsad ang yakap program nga may ada 20,000 pesos kada tuig nga allowance sa medisina. Ang detalyihan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Iginlunsad ang Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth, Borongan City Local Health Insurance Office BCLHIO ang yaman ng kalusugan program o yakap nga nagtutuyo maghatag hinduga nga benepisyo ha mga miyembro upod ang 20,000 pesos kada tuig nga allowance para ha medisina kada miyembro. Ginpasamwak ang programa pinaagin press conference nga ginbuhat ha Melendez Restaurant August 11 nga ginpangunahan han BCLHIO pinaagyan hepeng hay Josephine Mosquesa upudan mga opisyal tikang ha PhilHealth Regional Office 8. Sumalakan Mosquesa may himo na makarehistro ang mga miyembro ha yakap pinaagihan e-gov application. Tuyo hini nga mas mapakasugan akses sa serbisyo panlawas ngan maminusan ang gastos sa mga pasyente. Kasumpayhan paglulunsad, ginpahayag liwatan pagwara han 45-day limit ha hospital confinement coverage nga maghatag hinmasaluag nga proteksyon pinansyal ha mga miyembro nga may mag-iha na nga mga sakit. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Lima nga mga barangay sa Calbayog kasubong sa syudad sa pagpaupay sa waste management. Sa detalyagan report ni Susep Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpakusog sa gobyerno lokal sa syudad sa Calbayog ang kampanya kontra basura matapos permahan ang Memorandum of Agreement o MOA kakulop Agosto 12 sa City Hall Compound kaupod ang 5 nga barangay nga mauan masunod. Barangay Payahan, Oquendo, San Policarpo, Tinambakan Sur ngan Trinidad. Sa ilarom san kasarabutan, magbububligay ang syudad ngan mga barangay sa pagpapatuman san mas mahapsay nga sistema san koleksyon ngan paglabog san solid waste basar sa Republika Acta 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dinatagan doon sa programa ang pagpapakusog sa kapasidad sa kada barangay na i-manage ang kalugaringan nga basura samtang ginbubugos ang mas disiplinado nga komunidad. Sigon kan Mayor Raymond Uy, diri laing proyekto sa gobyerno kundi panawagan liwat sa mulupyo nga maging kasugbong sa pag-ataman sa kalibungan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Susette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong nagunang balita din sa Southern Leyte, update kita nga to sa Pacific area. Mga PWD sa hinunangan, gipasabot sa mga benepisyo nga mamahimong ma-avail sa SSS. Para sa report, niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Yes, Aljon. Gibisita sa mga personahe sa Social Security System kung SSS Maasin Branch ang hinunangan Southern Leyte netong Agosto 12 nining tuiga. Kineron sa pagpahigayon og orientasyon kabahin sa mga benepisyo, programa og pribilehiyo sa ahensya. Nasairan sa Municipal Social Welfare and Development Office kung MSWDO nga partikular sa nahimong partisipante ang mga persons with disability kung PWD sa hinunangan. Matod sa MSWDO nga ang naasyo nga kalihukan nagtumong sa paghatag kahibaw og kahigayunan sa mga PWD nga masayran ng mga serbisyo sa SSS diin sila mamahimong makabenepisyo. Ang masayran nga gilusad ang kalihukan subay sa pag-obserbar sa 2025 National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas.
Anaton oras, mayada na kita 35 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga ngan dugang nga balita tikang didi Radyo Pilipinas. Usang wanted nga tao hakaso nga grave coercion arestado han Dolores PNP. Ang detalyan report tikang kan Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Ipinaangin mahagod nga pagkaurusan person kapulisan kapangunan Dolores Municipal Police Station. Malangbuson nga naresto na sa wanted person nga kaso nga grave coercion ha Barangay Rizal, Dolores Eastern Samar kakalip nga adlaw Agosto 12. Ang suspect nging kilalang hi alias Henry, 58 anyos, wari asawa, isa nga parag-umang residente han Barangay Rizal, Dolores dinhi na aresto, ipinaagi bisan warrant of arrest para ha kaso nga grave coercion. Ngayong palusa din presiding judge Municipal Circuit Trial Court, Dolores Maslug, Dolores Eastern Samar, hapet sa November 29, 2017, nga may ginarekomendar nga piyansa kantidad 12,000 pesos. Naging malagpuso ng operasyon kabakyangan pwersa gikan ha 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, nganhan 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8. Di nakapag-aresto, nasabi nga suspetsalod ngin sumatanhan iya katungod ha balao ha pinulungan nga iya na intindihan. Ngan hiyan gindaradayon ha Dolores Municipal Police Station para yung dokumentasyon ngan kaangayan nga disposisyon. Para ha Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangat salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Gene? Yes, para sa mga balita dito sa siyudad sa Calbayog, ado naman ang nahikay nga notisya tigang kan Charmaine pagbaktas sa program Serbisyo Caravan 2025 nagpadangat serbisyo sa tayaw nga barangay San Calbayog sa detalya din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. 7 nga mga barangay sa Upper ug Lower Happy Valley sa siyudad sang Calbayog ang ginbisita sa City Social Welfare and Development Office. Ginbuhat ang pagbaktas program Serbisyo Caravan 2025 kundiin personal nga ginpadangat sa mga residente ang mga programa o serbisyo sa syudad. Nagbuhat survey, konsultasyon sa mga isyu sa komunidad o reorganization sa mga grupo. Usa sa primera nga aktibidad sa Serbisyo Caravan, mao ang distribution sa cash para sa local social pension sa mga senior citizens sa barangay. Pinaagi sa pagbaktas program, masisigurado nga waray may mahihibilin o diri makakatagamtam mga serbisyo sa gobyerno linabi na adtong mga lugar nga ada sa geographically isolated and disadvantaged areas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga nahipos nga balita, LTO nagahatag og kapin 200 ka mga plaka sa caravan sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Atong sara ng report, pinagi ni Sir Javic Capiz. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Javic. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ipaduol ang mga serbisyo sa katawhan, padayon ang Land Transportation Office kun LTO sa ilang outreach program sa lain-laing lugar sa nasod. Pinanguluhan sa Department of Transportation Secretary Vince Dizon o Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang LTO Baybay District Office may bisita sa lungsod sa Hilongos, Probinsya sa Leyte niadto nakalabay nga adlaw aron maghatag og mga serbisyo sama sa license plate distribution, pagpagawas sa student permit o renewal sa driver's license. Ang kalihukan na pasayon pinagi sa suportas ni LTO Regional Director Attorney Lodwino Macariola, Assistant Regional Director Eden Josefina Quebec o gipanguluhan ni Chief Administrative Officer nga si Mark Bonnie Rojas uban ni Baybay District Office Chief Romeo Alianza.
sa naasoy nga kalihukan, ubay-ubay nga mga serbisyo ang napahimuslan sa mga residente sa lungsod sa Hilongos o mga kasibit nga mga kalungsuran. Apil sa mga serbisyo nga na proseso, maong pagpanghatag og 244 ka motorcycle private plates nga nadawat sa mga motorista, 17 ka TCR plates nga gipagawas, og adunay 4 ka driver's license nga na-renew og 34 ka student permit ang giisyo. Nagpasalamat ang LTO Baybay District Office ni Mayor Manuel Villahermosa og saban pang opisyal og staff sa LG Hilongos sa ilang pagsuporta og maayong koordinasyon para magbalampuson ang nasoy nga kalihukan. Matod pa sa LTO Baybay District Office nga nasoy nga outreach program usa ka timaan sa padayon nga paningkamot sa LTO aron dalhon ang kalidad nga serbisyo publiko sa mga katawhan. Kahinumduman nga gibisita usab sa nasoy nga buhatan ang lungsod sa Ilupa kaniadto na kalabay nga semana para sa susamang kalihukan. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, dagang salamat sa imong report, Sir Jevic Epis, atong oras alas 8:41 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Apilo ha pagaradman para hin koordinado nga mga programa ha Departamento han Edukasyon iginlunsad han Borongan City Division. Kasabutan ginpermahan. Aadi an akon report. Radyo Pilipinas report. Hapaning kamot nga magkamayading koordinado, epesyente nga epektibo nga pagdumaran mga aktibidad para mga estudyante ng Departamento ng Edukasyon, iginlunsad ang Borongan City Division ng apilo ha pag-aradman. Ini ang pinaaging seremonyal nga permahay in Memorandum of Agreement kon MOA ha Division Office Conference Hall kasangkelop nga adlaw. Ini nga importante nga okasyon ang gintambungan han magkadiro-dilain nga partners nga signatories. Upod na ang Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter, Department of Social Welfare and Development, Borongan City Police Office, Bureau of Fire Protection, Local Government Unit han Borongan, Supreme Student Council han Eastern Samar State University, City Social Welfare and Development Office, City Population Office, City Information Office, Girl Scouts of the Philippines, Hope ug iba pa. Haminsay ni Dr. Leah Aberia, Chief han Curriculum Superintendent Edgar Tinasas, ang presensyahan mga apilo ay nagpapakita ha pagsarig haton mga programa ha DepEd, pagpakitin pagkaurusa para hinusa nga panuyo. Pulong ni Aberia aton MOA hindi rila kasabutan kundi usa nga saad hin pagburublig. Ang kasabutan in magiging pundasyon han panmaihaan nga kooperasyon, mabinungahan nga resulta ngan padayon nga pag-uswag. Sumala naman kan Mr. Mark Cortado aton Chief han City Population Office and LGU Borongan nga gintuina ni Mayor Jose Ivan Dayan si Agda. Naglalaom hiya nga pinaagi hini nga apilo, mababaton ang mga social issues nga may kalabutan ha mga kabataan. Sugad na haton hitaas nga kaso han teenage pregnancy, bullying, pag-abuso iton mga kabataan, pati na aton bahin ha sexually transmitted diseases. Ang apilo ha pag-aradman ni sa nga estratehiko nga pansyudad nga inisyatiba han Borongan City Division nga may panuyo nga pagsarabot, pag-arusa ngan pagkoordinarhan nga tanan nga mga programa, proyekto ngan aktibidad nga nakatutok ka mga estudyante. Pinaagi hini maproproteheran an oras sa pagtutdo, mapapakasilgan kabugusan nga pag-uswagan mga estudyante, mabubugos ang koordinado nga kalendaryo para han mga learner activities ngan mag-uurusan mga stakeholder ha pagplano ngan pagpatuman han mga aktibidad. Hakabugusan ang apilo pag-aradman in maproteherhan edukasyon samtang ginpapabakod ang kabugusan nga pag-uswaghan kabataan. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Site validation para sa Super Rural Health Unit sa Buntusan Bindara hingin dumara sa detalye. Adi ang report ni Susep Platencio. Radyo Pilipinas report. Mas ginpakusog sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog, igin dumara kakulop Agosto 12 sa Diversion Road Gandara Somor ang site validation ng inspection para sa pagtitindugon ng Super Rural Health Unit o Super RHU building.
katuyuanan sa aktibidad nga siguraduhon nga ang napili nga lugar in pasado sa tanan nga technical, environmental and accessibility requirements antes pagtikangan ang implementasyon sa proyekto. Presente sa aktibidad ang mga representante sa contractors, mga opisyal tikang sa DPWH Regional Office, ng mga engineers o personahe sa lokal nga gobyerno. Kaparte ini sa padayon nga suporta sa gobyerno lokal sa mga proyekto nga nagpapakusog sa serbisyo panlawas nga nagtutuyo nga magdarasan mas mahapsay nga mas malaksi nga medikal nga serbisyo para sa mas malibsog nga kabubuwason sa mga residente sa Gandara. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa imo report. Alas 8:46. Morning, Eastern Visayas. Yes, sa dugang panatong balita, Congressman Mercado mangulo sa Population and Family Relations Committee sa Kongreso. Haniyang atong report. Radyo Pilipinas report. Napili si Southern Leyte 1st District Congressman Roger Uging Mercado isip chairman sa usa ka komitiba nga magdumala sa pagbuhat og mga lagda og polisiya alang sa kalamuan sa nasod ubos sa panglantaw sa Bagong Pilipinas. Nasaran nga napili si Mercado isip bagong chairman sa Committee on Population and Family Relations niadtong Agosto 5 subay sa pag-abli sa 20th Congress session. Gituhan nga ubos sa iyang pagpangulo sa maong komitiba, siya maghatag og dakong papel sa paghimo sa mga palisiya o magpalig-on sa kaayuhan sa pamilya, magpalambo sa responsable nga pagdumala sa populasyon o motubag sa mga nagunang isyu sa katilingban. Matod ni Mercado, nabisan pa man sa iyang pagkapili isip chairman sa maong komitiba, magpadayon gihapon ang pag-atiman niya sa mga programa ug proyekto nga makahatag pag-uswag sa lalawigan lakip na sa iyang distrito. Kini ang gisiguro sa opisyal atol sa Charter Day sa Dakbayan sa Maasin niaging Agosto 10. Dako ang pasalamat ni Mercado sa mga kongresista nga nisalig og nipili kaniya. Balita gikan sa 1st District Congressional Office sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, atong oras, alas 8:47 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan, House Minority Leader Libanan nagsari nga pito nga due process nga bag-o og wara konstitusyon igin imponerhan Korte Suprema ha impeachment case kontra kan VP Sara. Mahugat nga ginsusna ni House Minority Leader og 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang naging desisyon ng Supreme Court nga nagpawara bisa han impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte. Haya privilege speech kasangkalop nga adlaw Agosto 11 ginsaring ni Libanan nga ang desisyon ng Korte Suprema in nagpapakita in sobra nga panginlabot sa trabahohan Kongreso. Usa nga klaro nga pagtalapas ang prinsipyo han check and balance. Saring ni Libanan may ada pito nga bago nga due process nga igin-imponer ang Korte nga waray ha konstitusyon. Mga rekisitos nga naging balaong ha pagdarahan impeachment. Ini nga desisyon inagpahitaas ang posibilidad nga waray nagud opisyal nga magbaton bisan kun may ada grabe nga kasalanan. Nagpasaka na aton House in motion for reconsideration ng Supreme Court ngan ginaghatan katawhan nga padayon nga bantayan ang kahimtang. Para kan Congressman Libanan ang katungod ang tao nga magdemand in accountability kinahanglan nga padayon nga panalipdan. Para ang Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Regular nga disinfection o sanitation sa water storage tank sa Katbalogan, padayon kasumbay sa na-eksperyensya nga krisis sa tubig sa detalye. Nabalik si Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Para mas sigurado ang malimpyo ug safe nga tubig para sa kada residente, gintikangan sa gobyerno lokal sa Katbalogan ang regular nga disinfection ug sanitation sa nga tanan nga water storage tanks nga gingagamit sa distribusyon sa tubig. Kasugbong ang City Health Department gindilimpyo ang mga tangke gamit ang aprobado nga chlorine solution ug mahugot nga nasunod sa health ug safety protocols para matanggal ang delikado nga bakterya ug contamination
kontaminasyon di na binasabot nga sa limitado nga supply sa tubig. Pinaagi sining inisyatibo nga paparigon ang katalwasan panlawas ug masisigurado ang hapsay nga distribusyon sa tubig linabi na para sa mga pinakananginginhanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang usa ka huwanang himatagnon nakakuha og international scholarship grant. Atong sara ng detalye pinaagi ni Miss Ria Micate. Radyo Pilipinas report. Nakakuha og international scholarship grant ang usa ka batan-ong himatagnon gikan sa St. Bernard, Southern Leyte nga si Giselle May Pamun. Nasairan sa Radyo Pilipinas pinagi kang kani board member Myron Tuza na kinihuman mapili kiniisip usa sa 8 ka Filipino students nga gihatagan og 2024 academic year Top Overseas Student Industry Academia Cooperation Technical Skills Award Scholarship sa Ministry of Labor. Gihatagan si Pamon og scholarship grant kanang kantidad og 150,000 New Taiwan dollars sungod sa iyang maayong performance ug kahanas sa technical nga bahin. Gituhan ng iyang kalampusan dagdadaog dungog sa probinsya sa Southern Leyte o naghatag og inspirasyon sa uban nga mga tinunan nga maningkamot og magdamgo og dako. Gidayeg usab sa komunidad ang magkauban nga awardees ang iyang paningkamot og pagpakabana sa pagpalambo sa edukasyon ug abilidad sa gawa sa nasod. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas. Ria Micate, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Miss Ria Micate. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang pang balita na hikayhan Radyo Pilipinas, Borongan, Department of Education, Save the Children, Schools Division of Eastern Samar, naguhurmahin modules pagtutduha mga estudyante ha green skills, climate resiliency and protection ha kalibungan. Ang Department of Education Regional Office Curriculum and Learning Management Division kon CLMD ha pakig-usahan Schools Division of Eastern Samar ngan Save the Children Philippines in nagdudumarayan ng regional workshop on the quality assurance and finalization of the ESO modules. Gintutuyo na sabi nga workshop nga masiguro ang kalidad kamakarit gan epekto nga ESO o Youth for Environment and Schools Organization modules nga ginlarang agud matagan hingkapas ang mga kabataan na green skills, climate resiliency and sugadman mga pamaagi para padayon nga maataman ang kalibungan. Ginbuburubligan haton mga eksperto ha edukasyon o pud aton mga school heads, content reviewers ngan iba pa nga partners ang pagsurat, pagripasong ang pag-ayos ang suludan modules. Ang ira panuyuanan amin siguraduon nga ini nga mga educational materials in may ada eksakto na papanahon ngan may kalabutan ha tinuod nga sitwasyon ha palibot. Ini nga paningkamot in kabahin hiton hiluag nga inisyatibo para ha edukasyon nga nagsusustenir han kalibungan ngan nagpapabaskog han kapasidad han kabataan nga maatubang aton mga ayat han panahon sugad han climate change. Pinaagi aton sinsiro nga kooperasyon ng mga sektor igin papatapod nga mababaton aton panginahanglan ha edukasyon nga may ada pag-ataman ha kalibungan para han mas maupay nga kinabuasan. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Mga nahimo accomplishment sa na Police Regional Office ay panakop sa itong mga wanted persons sa ginlatag. Ang Police Regional Office 8 ilarom sa liderato ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, naglatag sa mga importante nga mga accomplishments sa kampanya kontra sa mga wanted persons ikang Agosto 5 ngadto 11 iyan nga tuig. Total sin 95 nga mga operasyon ang iging dumara nagresulta sa kadakop sa 17 ng mga most wanted persons. Ng 78 na iba pa nga mga wanted individuals na may matotal na nagkadadakop na 95. Ang Police Regional Office 8 nagbabadayon pagpakurukusog sa anti-criminality nga pagpaniguro pinagi sa waray undang na operasyon
Magdalang nagtusan kadakop sa mga law offenders ngan ang pagulang sa criminal activities sa bugos nga Eastern Visayas. Oras naton ngayon tula sa 5 minutos ug sa mga alas 9. Good morning, Eastern Visayas! Sa atong katapusan nga balita, kaso sa pagdunggab na record sa lungsod sa Bontoc. Atong sayra ng police report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas report. Usa ka kaso sa pagdunggab ang nahitabo sa barangay Malbago sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte kanitong Agosto 11, 2025 sa may alas 5:36 santak na sa hapon. Ang biktima giila nga si alias Pogi, 36 anyos, lalaki, ulitaw, mag-uuma. Samtang ang suspect giila nga si alias Kaloy, 57 anyos, lalaki, ulitaw, o mag-uuma o puro mga residente sa barangay Malbago sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte. Sumala pa sa taho gikan sa Bontoc Municipal Police Station ang biktima natulog sa gawa sa ilang gipuy-an o gituohang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Ang suspect nga gikan usab sa usa ka sesyon sa pag-inom, nakit-an ang pagkatulog sa biktima. Ang suspect ni paingon sa iyang kaugalingong nga pinay-anan. Nikuha og armas nga gitawag nga bolo og mibalik sa himutangan sa biktima. Sa walay dayag nga paghagit, gitigba sa suspect ang biktima sa makadagang higayon nga nakaangkon og mga samad sa nakadayang parte sa iyang lawas. Ang biktima daling gidala sa Sugod District Hospital alang sa dedalian nga pagtambal. Ang miresponde nga mga personahe sa PNP sa Bontoc MPS mihimo sa pagsikop sa suspect o giembargo ang armas nga gigamit. Ang suspect ug ang bolo gidala sa Bontoc MPS alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa lungsod sa Bontoc para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Roel Bugnos. Atong oras sa 3 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag. Atong last round. Good morning, Eastern Visayas! Yes, Miss Dalia, katapusan nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas, Borongan. EVMC Emergency Room, puno na. Mga lokal nga hospital harihiyon, ginaaghat nga atamanon anay ang ira pasyente. Nagpahibaro ang Eastern Visayas Medical Center, Syudadan Tacloban, nga puno na ang ira emergency room kun ER tungodan kadamo nga pasyente nga nakadto para magpatambal. Opisyal nga pahayag nga iginawas kakalop nga adlaw ginklaro ang EVMC nga puno na iton ira treatment and holding areas. Sanglit para masiguro ang kaupayan ng kalidad han pag-ataman, ginaagat nira aton mga partner hospital ng mga health facility harihiyon nga i-manage laanay aton ira mga pasyente locally. Ini nga panawagan in kabahin aton paningkamutan hospital nga madicongest ang emergency room han EVMC nga ma-prioritize aton mga pasyente nga may ada grabe nga panginahanglan. Kasumpay hinigin pasalamatan han EVMC ang kooperasyon nga pag-intindihan publiko. Samtang padayon nira nga ginsaserbisyuhan ang mga pasyente nga may pinaka-urgent nga kahimtang. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ngan beno Miss Dalia nga Jean, dinhinamon na tinatapos ang partisipasyon han DYES Radyo Pilipinas, Borongan hapan Wednesday nga edition han taramdan Good morning, Eastern Visayas. So, ang aran nito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizel, Boba Robin, aton mga news contributor sa Atipen Pomida, Dayan Camplon, nga di naman ha technical, Chief Tech Joy Policarpio, nga naging kaupod ko hi Engineer RV de Dios. Again, Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring damo nga salamat, maupay nga aga, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Para sa itong mga job seekers o karuyag magtrabaho abroad, ang Public Employment Service Office Calbayog sa partnership sa Principal Management Personnel Consultants Incorporated nag-imbitar pato sa interesadong mga job seekers na magpartisipar sa special recruitment activities. Yan ang Agosto 26 ng 27 sa Niaga Park, Calbayog City. Available ang mga posisyon, dinudulahin na overseas opportunities. Ang dadala niyo ang updated resume, biodata, valid IDs, iba pa ang supporting documents
dadaan multiple copies sa iyong mga dokumentos. Dress in proper interview attire. Be on time para sa pamakyan kung takada. Si Miss LB Lopez, 0939-7938-416. Your next career opportunity may be just an interview away. Ngayon sa ngaran sa nakot mga nakaupod sa control si Engineer Juvin Cardenas ng si Ezra Taro. Ini ang iyo nakaupod Jim Babilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And yes, atong oras 9:09 sa buntag og dinhi natapos sa atong panag-uban. Daghang salamat sa atong mga sister stations. Ang Radyo Pilipinas Borongan pinagi kang ti Daisy Lalosa Bilizar. Ingon man sa atong Radyo Pilipinas Calbayog pinagi kang ASM Sir Jean Navilon. And of course, dinhi sa Radyo Pilipinas Sogod, sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras. Kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara ulit. Daghang salamat sa atong mga nagkontrobersya lang balita, Sir Javi Capiz, Sir Aljon Malot, Miss Ria Mikate og Ruel Bugnos. O atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales. Smiling si Kuya Rito. Yes, amping sa inyong adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Philippines.